Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang takas sa magkahiwalay na operasyon ang tatlong sangkot umano sa iligal na bentahan ng mga armas sa Pasig. Ang isa sa mga suspect na pag-alamang awol na reservist ng Philippine Army. Bukod sa kanila, may naaresto ring tumangay umano sa shotgun ng isang nakatulog na gwardya. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Ipinwesto ng mga pulis ang dala nilang unmarked vehicle sa lugar kung saan tanaw nila ang mga suspect. Nang lumabas sa sasakyan, agad nakipagtransaksyon ng mga suspect sa mga nakasibilyang pulis na nagpanggap na bibili ng baril. Kasunod niyan, pinadapa na ang dalawang suspect at agad inaresto. Mula sa Ortigas Center sa Pasig kung saan nakuha ng mga pulis ang kalibre 45 na iligal na ibinebenta ng mga suspect, tumulak ang mga pulis sa barangay Pinagbuhatan para naman i-recover ang isa namang rifle na iligal din daw ibinebenta ng mga suspect. Ang pangunahing akusado ang unang dinakip. Wala po siyang trabaho. Napag-alaman natin na isa na pala siyang awol na reservist ng Philippine Army. Ang ginagawa po nilang transaction is more on online. Pag-alaman natin na wala po siyang legal na papeles. Sa Pasig pa rin, ni-raid ng mga pulis ang bahay na ito at agad na inaresto ang lalaking inabutan nilang nasa silong. Ang suspect, ninakawan daw ng shotgun ang isang security guard na nakatulog habang nasa duty. Pero sa tulong ng CCTV, na-trace ang suspect at na-recover ang shotgun ng gwardya. It's very important to recover this firearm because it might be used for criminal activities. Ang lahat ng dinakip tumangging magbigay ng pakayag. Paalala ng mga otoridad. Kung gusto po nating bumili ng legal na barel, punta po tayo sa mga authorized na dealer. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok. 24 oras. Arestado naman ang 4 na tauhan ng National Intelligence Coordinating Agency dahil sa pangingikil. Panakot umano nila sa isang Koreano, aarestuhin siya kung di mag-aabot ng pera. Nakatutok si Salima Refran. Pagkaabot ng Koreanong biktima ng pera sa mga target, agad silang pinaligiran mga operatiba ng NBI Human Trafficking Division. Ang 4 na suspect na diskubring mga intelligence agent pala ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ilang beses na pala nilang tinatakot ang biktima na aarestuhin at kinikikilat. Kasama raw nila ang isang attorney Mark at isa pang Korean national. My uncle offered them 100,000 initial amount and they keep on calling him asking like billion pesos. So yes, my uncle was very worried and afraid of encountered that kind of action. He's a foreigner. Wala sa entrapment operation ng target na tinukoy na attorney Mark at isa pang Korean national. Pero ang NICA agents nakuha na ng mga service firearm at sari-saring IDs na may iba't ibang pangalan. Itinanggi ng mga suspect ang pangingikil. Anila, nagsasagawa sila ng lehitimong intelligence operation. Nakarating na ang insidente sa Justice Department. From the get-go, entrapment operation po yan at inaresto po sila without a warrant dahil nakita mismo ng ating NBI agents yung nangyari. No? So they will have to explain a lot. We will be giving them due process kung saan makakapagbigay naman sila ng kanilang answer at mga depensa. Kinumpirma naman ng NICA ng mga ahente nga nila mga suspect. Sa isang pahayag, sinabi ng NICA na nagsasagawa na sila ng malalimang investigasyon. Sineseryoso raw nila ang mga aligasyong ito at kung mapatunayan, magkakaroon ng karampatang aksyon ang ahensya. Na-inquest na ang mga suspect sa Pasay Prosecutor's Office para sa patong-patong na reklamong robbery, extortion at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Well, unacceptable. This is something that is very ironic dahil yung mga taong dapat magpapatupad or dapat nagpapatupad ng batas
or mag-enforce ng ating batas ay sila mismo ang nag-aabuso sa batas. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Dahil naiparating ang pagtutol sa mga hakbang ng China, tagumpay pa rin ang touring sa ikinasang fishing expedition mula sa Masinloc, Zambales. Bigo silang makarating sa target na distansya dahil sa malalakas na alon. Nakatutok si Marisol Abduraman. Mula baybay ng Masinloc, Zambales, sabay-sabay na pumalaot ang mga mangingisdang ito. Dala nila ang ilang gamit pangisda, watawat ng Pilipinas at mga placards na naglalaman ng panawagan. Bukod kasi sa pangingisda, pakay nilang iprotesta ang China, partikular ang utos nitong ikukulong ang mga hindi Chinong papasok sa inaangkin nilang teritoryo. Bagamat hindi umabot sa layong 20 nautical miles ang grupo dahil daw sa lakas ng alon, itinuloy pa rin nila ang pangingisda at protesta sa laot. Ipagpatuloy natin ang laban para sa tunay. Kaninang umaga, nakabalik na ang grupo. Si Jojo Isijan, pang-ulam lang ang mga nahuli, pero masaya pa rin daw siyang nakasama sa ekspedisyon. Naipakita po natin, hindi lang po sa salita, kung mismong naaktuhan po ng mga kasama natin. Bigo man ang grupo na marating ang kanilang target na destinasyon, may tuturing pa rin daw na tagumpay ang kanilang fishing expedition. Organized and collective effort, no, para doon sa pag-register natin sa pagtutol. Doon sa walang batayan at walang legal na batayan, ano, na mga direktiba ng China. At hanggang naroon ang China, patuloy daw nilang ipagsisigawan ang malayang pangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kanina, nagkaroon sila ng programa kasama ang ilang grupo na sumusuporta sa kanila bilang paggunita ng National Fisher Fox Day. Atin ang Pinas! US-China layas! Mula rito sa Masinloc, Zambales, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Malaking problema sa mga nagbomotorsiklo at bisikleta ang biglaang pag-ulan. Kaya malaking tulong umano ang ilalagay ng MMDA ng mga silungan sa ilalim ng malalaking flyover sa Metro Manila. Nakatutok si Joseph Moro. Tuwing umuulan, ganito ang eksena ng mga motorcycle at bicycle riders. Nagsisiksikan sa ilalim ng mga flyover, overpass at istasyon ng MRT na nagiging sanhi ng obstruction at nakakalala raw sa traffic ayon sa MMDA. Hindi na magiging problema yan, sabi ng MMDA, dahil maglalagay na sila ng mga silungan sa mga malalaking flyover tulad ng EDSA Quezon Avenue flyover. Dito maaaring pansamantalang sumilong ang mga rider ng motorsiklo at bisikleta, pero para dun sa ilalim ng ibang flyover, overpass at maging istasyon ng MRT, bawal pa rin. Yung bawal na matagal tumigil. Kung magpapalit po or magsusuot ng kapote, yan naman po ay ating papayagan. Dito nga po sila dapat. Maglalagay din ng mga repair station kung saan pwedeng libreng magpa-repair. May pakiusap lamang ang MMDA sa mga rider na magpapa-repair. Kung hihiram tayo ng gamit doon sa ating repair shop, ay isauli po ng maayos para mas marami pong makagamit. Bukod dito sa EDSA Quezon Avenue flyover, may 14 na itatayong silungan sa Kamaynilaan tulad sa Rojas Boulevard sa Maynila, C5 sa Pasig at Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dito sa mga emergency laybay, pwedeng sumilong kapag umuulan yung mga motor at mga bisikleta. Ang iniisip na lamang ng MMDA kung lalagyan nila ng time limit yung pagsilong para raw mas marami ang makinabang dito. Para makapagbihis lang ng rain gear, tapos umalis. Kasi kung magpapatila na ulan, ilang daan lang ang mga accommodate ito, or 1,000. And dumadaan dito, 170,000. Tapos yun pa, yung illegal terminal. Oo, kasi makaka-cost rin kasi ng traffic. Hindi rin naman siguro magtagal pwede. Yung ano lang, magpapalit ka lang ng ano habang umuulan. Sa Hulyo, inaasahang magagamit ang mga silungan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umabot na po sa Kamara ang usapin ng mga sala-salabat na kable na di lang pangit tignan, kundi peligroso. Utos sa isang panukalang batas, ayusin ito ng mga public utility company. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Malaking perwisyo ang idinulot ng pagtumba ng mga poste ng Meralco sa labas ng Binondo Church sa Maynila noong nakaraang taon. Ang pinaniniwalaang sanhi, ang napakaraming kableng nakakabit sa mga poste.
Pero ang problema ng spaghetti wires, nagpapatuloy pa rin. Tulad ng dinaranas ng barangay na ito sa Taguig na ibinalita kamakailan ng 24 oras. Para iwas aksidente at hindi pangit tingnan ng mga kable, inihain ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ang isang panukalang batas kaugnay ng mga spaghetti wire. Nakasaad sa panukala na kailangang tiyakin ng mga lokal na pamahalaan na inaayos ng mga public utility provider ang kanilang mga kable. Ang mga hindi susunod, pwedeng tanggalan ng permit. Ang Meralco, hindi lang daw sang-ayon dito, kundi ginagawa na raw ito. Pero sabi ng Meralco, hindi naman mga kable nila ng kuryente ang problema. These are not Meralco lines because Meralco lines have never been an issue. Mataas kasi ang Meralco lines. Ang problema ay doon sa mga nagkakabit sa poste namin. Ito yung mga ibang service providers na kung minsan hindi nagpapaalam sa Meralco. Magpaalam muna. Bigyan muna kami ng information kung magsasampay sila ng kanilang mga linya. Hindi pa pwede, Tina, yung basta ka na lang magkakabit dyan without informing us. That is illegal. At aside from informing us, secure a permit from the local government unit. Ayon naman sa PLDT, kinukuha nito ang mga lumang kable na hindi na kailangan ng kanilang mga customer para masigurong ligtas at maayos sa mga komunidad. Hiningan din namin ang reaksyon ng iba pang telco at internet service provider at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Wala pang polisiya rito ang Metro Manila Council, pero may kanya-kanya namang ordinansa ang mga lokal na pamahalaan laban sa mga spaghetti wire. May ilang panukala ring inihain sa Kamara para sa ilalim na lang ng lupa ilagay ang mga kable tulad ng ginawa sa ilang bahagi ng Taguig, Davao at Cebu. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nababahala ng mga eksperto ang pagdami ng mga nangangailangan ng dialysis dahil sa kidney failure. Mahigit 40% yan noong 2023 kumpara sa 2022. Nakatutok si Maki Pulido. 4 na taon nang sinasamahan at inaalalayan ni Gia ang nag-iisang anak na nagpapadialysis. Kahit sagot ng PhilHealth ang 156 sessions ng dialysis sa halagang 2,600 pesos kada session, umaabot pa rin ng 30,000 pesos kada buwan ng gastos para sa gamot at ibang medical services ng anak. Kaya nang payuhan siya ng doktor nitong Disyembre na kailangan din niyang magpadialysis dahil sa kidney failure, nagdesisyon si Gia na wag na lang. Ang mga mag-anak ko, nagtutulong-tulong. Pero ako, kung dadagdag pa ako, di another, nakakahiya na. Sa isang ganyan na pagtulong sa iyo, sapat na siguro yung isa lang sa amin ang magpagamot. Noong nakaraang taon, 42% ang itinaas ng bilang ng mga nangangailangan ng dialysis dahil sa kidney failure kumpara noong 2022. Ito raw ang resulta ng pagdami ng may diabetes at hypertension na maaaring mauwi sa kidney failure. Diabetes and hypertension run in families. So sometimes you have a family where 2 to 3 people have kidney failure and they're gonna be on dialysis. Lifestyle disease kung tawagin ng diabetes at hypertension. We're eating too much sugary food. We're not paying attention to our blood sugar. We're not compliant with our blood pressure medications. Kaya dapat regular na ipacheck ang kidney kung high risk o may diabetes o hypertension. We have very good drugs now. They will control blood sugar and they will also protect the kidneys and the heart. These drugs are effective and they're effective even in the late stages of kidney disease. So we can still delay dialysis by 9 years. Sa buong bansa, mahigit 50,000 ang mga nagpapadialysis. Kaya pinag-aaralan ng PhilHealth na itaas ang sagot nitong dialysis package sa 5,200 pesos kada session mula sa kasalukuyang 2,600 pesos. Inaasahang makumpleto nila ang pag-aaral sa loob ng isang buwan. Sa pag-aaral, titingnan natin kung 5,200 nga ba ang kailangan o baka naman pwedeng lower than 5,200. Kung matuloy, malaking kaluwagan ito para kay Marilu na kung saan-saan naghahagilap ng tulong. Hindi na kami mahirapan na kung saan na humihingi ng mga tulong
Hindi na kami pipila kung saan-saan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. 10 milyong pisong halaga ng iniilalang shabu na nakalagay sa balot ng tsaa ang nasamsam sa magkapatid sa Malabon. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive. Sa hudyat ng undercover na polis. Agad na sinunggaban ng mga operatiba ng Malabon City Police Station ang magkapatid na target ng bypass operation sa Barangay Flores, Biyernes na madaling araw. Nabilhan sila ng mga pulis ng isang sachet ng pinaniniwala ang shabu. Suspect na naaresto ay dati nang may mga involvement sa droga. Ang isa ay both of them Section 11 o possession, at ang isa dito ay nag-plea bargaining, kaya siya ay nakalabas uli. Unfortunately, bumalik siya doon sa dati niyang gawin. Na-recover sa magkapatid ang aabot sa 1.5 kilo ng hinihinalang shabu. May street value ito na higit 10 milyong piso. Ang mga sachet na hinihinalang droga nakalagay pa sa mga balot ng tsaa. Instead na sana ay nagtanda na dahil nakaranas na ng pagkakulong, bumalik pa din dun sa nag-escalate pa yung kanilang criminal activities from mere possession or using lang ng illegal na droga. Ngayon ay pagbebenta na o sale na. Wala po kami alam doon. Hindi po kami nagbebenta. Naharap ang magkapatid sa paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. May inaasahang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 70 sentimo ang posibleng mabawas sa presyo kada litro ng gasolina, taas presyo naman ang inaasahan sa diesel na hanggang 60 sentimo kada litro at hanggang 70 sentimo sa kerosene. Ayon po yan sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau base sa 4 na araw na trading. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Inspired lalo mag-work si Sparkle star Ashley Ortega dahil sa kanyang achievements recently. Kabilang dyan ang Best Actress win sa Harlem International Film Festival. Makichika kay Aubrey Carampel. Nasa Cloud9 pa rin hanggang ngayon si Sparkle star Ashley Ortega. Matapos malaman na nanalo siya bilang Best Actress sa Harlem International Film Festival sa New York City para sa 2023 Cinemalaya film na As If It's True, kung saan nakatambal niya si Khalil Ramos. Proud din si Ashley na ang kanilang pelikula ang only Filipino film na nakasali sa naturang film fest. First acting award, and what made it special pa, abroad pa, sa New York pa. Sobrang fulfilling lang na parang all our hard work paid off. Kasi na-recognize yung film namin, yung Filipino film, and of course, yung craft ko as an actress. Dahil daw sa parangal, mas lalong inspired si Ashley na pagbutihin pa ang kanyang craft bilang aktor. Tuloy-tuloy pa rin daw ang kanyang acting workshop under Sparkle Prime Workshop Facilitator Head Ana Fileo. Bilang paghahanda rin daw ito sa biggest kapuso family drama Pulang Araw, kung saan gaganap siya bilang isang comfort woman. Ito na siguro yung character na I really take it seriously and do my research about it. Kasi it really happened in the past. It's part of our history and I was able to interview real comfort women. So talagang very sensitive siya. So ayoko magkamali, mahirap magkamali. Kinilala rin si Ashley ng isang online entertainment website bilang one of the scene stealers sa kanilang Best Bets 2024 list. Kasama rin sa list ang iba pang Sparkle 10 girls na sina Faith Da Silva, Lian Valentin, Kate Valdez at Lizelle Lopez. I am his wife-to-be. Thankful daw si Ashley sa recognition na dahil din daw sa kanyang past kapuso projects gaya ng Hearts on Ice, Widow's Web at Legal Wife. So I think yun din yung reason. And of course, the help of Sparkle Artist Center. Sila yung nag-train sa akin. They are the one who molded me. Si Ate Ana Fileo, she helped me with my craft. So, dahil sa kanila din naman kung bakit ako nandito ngayon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.